Sa Bataan, binabaha pa rin ang ilang lugar. May naranasan ding pagbuhod ng lupa. May ulat on the spot si Cesar Apolinar. Cesar. Ojo, narito ako ngayon sa One Bataan Command Center. Narito ang mga representative mula sa ahensya ng gobyerno. No? Talagang binabantayan nila ang 12 lalawigan dito sa Bataan. At alam mo ba, Jun, dito sa One Bataan Command Center ay mayroong 70 monitor, 70 CCTV na nakatutok sa buong lalawigan ng Bataan. Dahil nga may mga banta pa rin ng landslide at mga flash flood at mga pagbaha dyan sa mga mababang lugar. Hindi tulad kahapon na tubig lang. May lupa na ring rumaragasa mula sa bundok patungo sa barangay Pinulot, Dinalupian, Bataan, pasado alas 10 kahapon ng umaga. Wasak ang pader at bubong ng isang bahay sa Casa Bonita Compound matapos pasukin ng lupa ang mismong bahay. Kita rin ang lakas ng tubig mula sa bundok na hinihinalang nagpalambot ng lupa. Sa takot, naglabasan ng bahay ang mga residente. Kwento sa akin ni Ruby na nakatira sa apektadong bahay, nasa kusina siya. Mabutit nakalabas bago pumasok ang lupa. Nung natrap ako sa loob, nangasabewan ko na siya kasi walang malabasan. Natrap ka na, hindi ka na makalabas. Hindi po. Tapos nagsisigaw ako doon sa bintana kasi makukulong ako. So, kasi biglang nag-lock yung pinto. So ginawa naman po ng mga kapitbahay. Tinulak nila ng sama-sama yung pinto. So nakalabas naman. Kasabay ng pag-aayos ng pader, ginawa na rin nila ng daluyan ng tubig mula sa bundok. Inirelocate na rin pansamantala ng mga otoridad ang 15 pamilyang malapit sa landslide area. Nagdulot ng takot sa mga residente rito sa Casa Bonita Compound, dito sa Barangay Pinulot, ang pagguho ng lupa mula sa bundok papunta rito sa isang parte ng bahay dito sa lugar. Kaya naman ang mga residente, pati ang mga taga-barangay ay nagtulong-tulong na sa paglalagay nitong sandbag na ito para hindi na muling gumuho ang lupa mula sa bundok papunta sa mga residente. 2 iba pang barangay rito ang binabantayan dahil sa banta ng landslide. Pagmimitingan po with MGB, HLURB and the engineers kung ano po yung safety at struktura ng ating retaining wall para po makita kung ano pong engineering interventions. Hiwalay na problema pa ang mga baha sa ilang barangay kaya maraming residente ang naglilimas ng tubig lalo kung gabi. Alam mo, Jun, sa ngayon itong buong lalawigan ng Bataan mula kayo ng umaga, medyo tumirik ang araw sandali, ano? At hindi nakakaramdam tayo ng mga pag-ulan pero bahagyang-bahagya lang. Malaking bagay yan para sa mga mabababang lugar dito sa Bataan. At itong kung saan ako narito sa kinatatayuan ko, itong One Bataan Command Center, kung makikita nyo, naka-standby itong mga empleyado, no? Minomonitor nila, partikular itong itong video wall. Yung 70 lugar dito sa lalawigan ng Bataan, namomonitor nila lahat yan. Makikita nyo yung isang ano rito, malalaman kasi nila, no, June, kung mainit yung sa lugar. Kung makikita natin, ano, tuloy-tuloy yung pagdaloy ng traffic, ano. At yung may mga lugar dyan na basa, gaya nito, kung makikita mo, medyo kauulan lang dyan. Iba-iba kasi ang weather condition sa bawat lugar. At kung may makikita silang mga hindi pangkaraniwang pangyayari, halimbawa kung sa isang, sir, pwede bang palagay nyo yung layak, yung lugar na napakababa? Kasi ito yung palaging bumabaha. Hindi pa umuulan, basta tumaas lang ang tubig sa ilog, bumabaha na. Ayan, makikita natin. Yan yung boundary ng Hermosa at Dinalupihan. Napaka-importante niyang lugar na yan dahil yan pag bumaha yung lugar na yan hindi na passable sa lahat ng klase ng mga sasakyan. So yung mga galing ng Maynila papunta ng probinsya rito at iba pang bayan dito talagang mahihirapan. So may stranded sila. Kaya yan yung lugar na isa sa mga kailangan nilang i-monitor dito sa lalawigan ng Bataan para na rin sa lahat ng mga motorista na pumupunta rito. June? Maraming salamat, Cesar Apolinario.